Martes. Happy birthday, EDSA. EDSA. Happy birthday, Governor Lala. Governor Lala Talino Mendoza. Mendoza. Happy birthday. Happy birthday. We wish you well, and we wish you the best of life. Mhm. Happy birthday. By good time. Mayong Okay. odto. Aha. Balik kita sa atong programang Paringgo. Aha. Kini is a twice weekly program na of course part sa atong political advocacy, part sa atong agricultural advocacy, part sa atong cultural advocacy. Mhm. And all the best for the people of North Cotabato and the rest of the country, and maybe the rest of the world. Hoping that those listening to this program, those following me on Facebook, and I have now about 2,450,000 Mhm. followers. Mhm. Ano? 2,250,000 followers. Wala nagibayran. Wala po na Wala, no? And the good thing about this is that the followers actually come from all places around the world. Yeah. I have followers from Africa. Mhm. Hello, farmers of Africa who are following me right now. I say, mabuhay. That's long live in our national dialect, national language. Mayan nga adlaw sa Africa. Yeah. Shalom for those in Israel. Ah. Assalamualaikum for those watching in Middle our East. Islamic countries, and of course our friends in America. May I greet you a very good early morning. All right. So it's Tuesday, and it's been a week since I proceeded to Barangay Dalag in Arakan Aha. to launch a unique program Mhm. for the indigenous people of North Cotabato. Actually, in North Cotabato, marami tayong mga tribo. May Manobo, may Blaan, may Kaulo, Bagubo. may Bagubo. Ah. These are the major tribes actually. And among the major tribes, merong mga sub-tribes. Like say for example, in Dalag Arakan, since they live beside or near Tinanan River, ang tawag sa ila is Manobo Tinananon. Manobo Tinanano. Aha, First time okay. ko nakabati sila. Sa Carmen naman, since they live in Barangay Aroman, they're called Manobo Aromanon. Okay. And sa Bukidnon, since they're near Taguluan River, tribo ni nila Attorney Bert Estrada, yung dating IBP president, Mhm. they call themselves Manobo Taguluanon. Tagulo ano. Okay. And so whatever the sub-tribe is, whatever the major tribe is, the fact remains for so long, the indigenous peoples of the country, especially Mindanao, have long been neglected. In fact, because of this awareness, when I was elected governor of North Cotabato way back in 1998, Mhm. I organized the Council of Tribal Elders. Okay. Yeah. That was the first time. Yun yung pinakaunang pagkakataon na nagkaroon ng seryosong pagtutok sa ating mga tribal communities so that they could be represented in government. Equally. And yung chairman ng Council of Tribal Elders in all municipalities Mhm. elected among themselves the chairman for the provincial level. And yung provincial level na chairman ay naging consultant ng governor of North Cotabato. Mhm. Executive assistant actually Mhm. of the provincial governor. This was the time I was governor. Mhm. So they were well represented. May opisina sila sa provincial capital, which I understand wala na ngayon. And during the yearly Foundation Week celebration of the province, Anniversary. anniversary,
meron silang participation. Yeah. In fact, that was the time na yung horse fighting as part of their culture and tradition was among the highlights of the celebration A of week-long celebration. the foundation. Yeah. So, pag alis ko sa probinsya, nawala yung Council of Tribal Elders. Wala ng opisina ngayon. And they're not being represented in the provincial government anymore. But, when President Duterte appointed me as Secretary of Agriculture, naisip ko na naman sila. Mhm. And so, for the first time, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng mga tribo sa buong Pilipinas At kasaysayan ng Department of Agriculture. at kasaysayan ng Department of Agriculture, nagkaroon ng Indigenous Peoples Desk in the Department of Agriculture. Ibig sabihin, may sariling Opisina. office. May sariling opisina. Mm. And ang ginawa kong national coordinator is a young man from Kamutan, Antipas. Si Dato Camilo Andi. Asan tong buhanga ron? Junior. Nadia? Nasa DA, regular. Nasa DA. Regular na siya sa DA. No? Then, napakita sa ako itong Wala na, napakita siya. Pakita itong Okay. mga 2 months ago. Salamat. Okay. So anyway, for the first time, si Camilo Andi acted as the alter ego of the Secretary of Agriculture. Inikot niya ang buong Pilipinas. Upod kami, sir. Upod kami. Upod ka mo, no? Si Bong. Si Bong. And then they coordinated with all the tribes of the Tribal country, the tribal leaders of the country. Pidnon and From Luzon to Palawan, Pidnon, to Dumagat, Sierra Madre, Agusan. Agusan. Siya yung representante ng Secretary of Agriculture para makita natin kung ano yung kailangan ng mga tribal communities in the context of agricultural development. Alter ego ng Okay. DA Secretary. And then on February 18, Mhm. I still remember this, Mhm. 2018, Okay. sa isang pagpupulong na ginawa sa Panabo, sa Davao City, Panakan, sa Panakan. Panakan. Panakan, Davao City. Pinatawag ni President Duterte yung mga tribal leaders all over Mindanao. Mhm. And in that meeting, binigyan niya ako ng instruction. Sabi niya, Secretary Piñol, I would like you to come up with a program for the indigenous peoples of the country. Mhm. And so because of that, inspired by the instruction of the President, Mhm. I crafted what is now known as a banner program of the Department of Agriculture. Mhm. Ang tawag ko, 4Ks, hindi 4Ps. Ha? Kasi 4Ps, puro bigay. Ayuda. 4Ks. Anong ibig 4K. sabihin ng 4Ks? Apat na ka. Kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo. Okay? It was a esteem lifting program na kung saan hindi dole out, kundi tutulungan sila kung paano maiangat ang kanilang mga pamilya mula sa kahirapan sa pamamagitan ng self-sustaining program na sila mismo ang gagalaw. Mhm. For example, yung mga blaan ng Sarangani, Okay. tinulungan sila na magkaroon ng mga livelihood, mapropagate yung kanilang indigenous rice variety Mhm. bilang programa nila. And so, because of this, although kulang yung pondo na binigay ng DA nung pag-alis ko, right now, there is a national program by the Department of Agriculture aimed at lifting the indigenous families from poverty through agricultural development. Okay? Now, since nagdesisyon tayo na babalik sa probinsya, Mhm. hindi ko nakalimutan yung ating indigenous peoples. I crafted a program na sa tingin ko makakatulong sa kanila para mapakinabangan yung libu-libong ektaryang ancestral domain na walang tanim, maiangat ang kanilang kabuhayan, mapag-aral ang kanilang mga anak as scholars, while at the same time creating a sustainable livelihood project
Siyempre, ibalik natin yung tribal desk. Of course, Council of Elders. Okay. And siguro we have to review yung mga programs mo nung Yeah, precisely. Yeah. So, niadtong Huwebes, ay Miyerkules, right after our Last program, week. o last week, no? Umakyat ako sa Mount Saag, sa Dalag. Hindi naman... Dalag Arakan. Hindi naman matarik. Pero dahil sa medyo malaki na ako ngayon, kulang sa exercise, dako nagtiyan. Lumubo na. Dahil may edad na eh. Medyo dahan-dahan na pag-akyat. And in that event, I introduced the sorghum farming program as the foundation of the integrated farming system, which I would like to introduce to the tribal communities of North Cotabato, with Mount Saag tribal community as the model. Okay? Pilot. Manubo Piloting. Tinananon. Yeah. Okay? So, ang ginawa natin, nag-identify sila ng 200 hectares ng tribal ancestral domain na tataniman natin ng sorghum. So, ang ating maliit na kumpanya, yung sa AVI, South Seas Agri Aqua Ventures Incorporated, na itinatag namin ni Senator Ping Lacson 2 years ago, kasama yung mga kaibigan namin, we will provide the sorghum seeds. Okay? We will provide the fertilizer. We will provide the labor cost. And then we will teach them the technical aspect of sorghum farming and the harvesting of silage. Kasi ang kagandahan sa sorghum, Vice Governor, isang tanim, dalawang harvest. Kasi nagraraton eh. Parang tubo. Okay. And ang kagandahan niya, lalaban sa init. Yeah. Ang kagandahan pa niya, pag harvest mo ng bunga niya, berde pa yung puno at saka dahon, kaya pinakamagandang gawing silage o kumpay. I-chop mo lang siya, ilagay sa drum o ilagay sa silage bag, and you will have silage for your kambing, karnero o baka, which would form as the second level ng integrated farming system. So sorghum, and then ruminants farming, and then later on, marami tayong mga programa. So gusto ko lang ipakita yung video nung pag-akyat ko sa Mount Saag. I don't know kung yung ating mga technicians. Possible ba? Pwede na ba? Alright, okay. Ipakita natin yung ginawa kong pagbisita sa Mount Saag. Hindi nyo makikita sa aking Facebook Live sapagkat ito ay lalabas sa NDBC Live, no? So ipapalabas nila, but I will describe the video as we move along. Nasa taas po tayo ng Mount Saag sa barangay boundary na po ito ng Davao. Next na barangay is already Davao. Ngayong araw na ito, kasama ko yung mga miyembro ng Tinananon Manubo Tribe. At sila pong may hawak ng ancestral domain na ito. Sapagkat ngayong araw na ito, magkakaroon tayo ng ceremonial planting ng sorghum. Project namin ni Senator Ping Lacson at ang malit na kumpanya sa AVI. At for the first time ay dadalhin natin sa ancestral domain yung sorghum sapagkat ito yung magiging foundation ng ating agricultural development integrated farming system para sa mga tribo. Pagkatapos ng sorghum, tuturuan natin silang gumawa ng silage o kumpay para makapag-alaga sila, next step, makapag-alaga sila ng kambing, karnero at baka. At of course, itong tribo na ito, malawak po yung kanilang lupain. So, ang kailangan nila ay suporta, hindi abono, teknolohiya. Under the system that I came up with, sila magtatrabaho sa lupa nila, bibigyan namin sila ng sweldo, and then pag-harvest nila, iawas namin yung nag-astos namin sa sweldo nila. Ang income sa kanila na. Kami din ang bibili, yung sa AVI din ang bibili ng kanilang mga sorghum. So, pasalamat tayo kay Senator Ping Lacson. Oy, Lacson ha, kasi pakalimot mo ha. Senator, salamat tayo kay Senator Ping Lacson. Dahil sa kanya, ay umabot tayo rito. At na-introduce natin yung produktong sorghum na sa tingin ko siyang magpapabago sa
buhay ng ating mga tribo sa North Cotabato. Ito si Dato Wilson Mama. Siya yung ating isa sa mga tribal leaders dito. Pati yung ibang nandito pa, yung mga tribal leaders. No? So sila po yung nagko-coordinate sa ating mga tribo. At ang kagandahan nito, wala pang harvest, nanamoy income. May namoy sweldo sa pagtrabaho niya paghagpas. No? Okay, so sana ay magtagumpay itong project na to sapagkat ito magbabago sa buhay nila. Wala sa Mount Saag, ako po si Manny Piñol. Salamat. Alright. Alright. So, lipay kayong mga tribo. Dili lang na, Vice Gov, no? Pag-akit ko actually, before I went up to Mount Saag, nadaanan ko yung Tinanan River. Oh, gwapo na siya nga. Tinawang tubig, pwede inumon. Nagian ako tong mga pamilya nga nagalaban, nagapaligo sa suba. But nakita ko rin yung danger signs. Hindi na kasing dami ng tubig, ang tubig ngayon, kasi nakita ko nung araw. Because nung araw, actually, yung Dalag Road na yan, nadaanan ko na yan, no? Tayo nag-open yan. Yeah. Padulong sa Lumundaw, patawid ng Lumundaw. Yeah. Kami ni, at the time, Vice Governor Susing Sagdalan, ang nagbukas ng kalsada na yan. Kasama ang engineering, provincial engineering. Kasama ang provincial engineering office, pati yung Yeah. pati yung area ng Davao actually binuksan namin kasi wala pa rin kalsada nung araw yun eh. So tayo nagbukas niyan from Dalag, lumusot ng Lumundaw using the provincial equipment of the province of North Cotabato. So anyway, nakita ko yung Tinanan at nakita ko pwedeng idam. So tinawagan ko si Administrator Eddie Guillen ng NIA. ng NIA. At noong pinakita ko yung video sa kanya, tuwang-tuwa. Sabi niya, pwedeng-pwede yan, Apo. Pwedeng-pwede natin gawing hydropower irrigation saka drinking water source. Okay? So mga pinalangga ko nga mga taga North Cotabato, yung programa natin, yung 5-year master plan natin sa development ng agriculture, health, and economy of the province includes our Bangsamoro brothers, our indigenous peoples brothers, sapagkat pagbalik natin sa Kapitolyo, kung may awa ang Panginoon, inshallah, ay tututukan natin yung agricultural enterprises ng ating mga kapatid na Moro, ating mga kapatid na tribo, para maramdaman nila yung pagmamahal at pag-aaruga ng ating gobyerno. Alright? So, hindi lang yan. Pinaplansya ko na ngayon yung Bantay Kagubatan Program. Actually, this was a program I designed for former DNR Secretary Gina Lopez. Kaya lang hindi siya na-confirm. It should have been a collaboration between DA and DNR in planting trees and bamboos by the side of the rivers and then gagawa ng catchment basins or dams para mapigilan natin yung pagbaha at ma-conserve natin at ma-manage yung tubig for irrigation and power generation. But since hindi na-confirm si Gina Lopez, hindi na tuloy yung programa. But now, may chance tayo ngayon na maipatupad natin sa ating lalawigan. So titingnan natin alin pa mga ilog ang pwede natin gawin ng ganyan. Even itong Pulangi River, we could actually program that para yung pagbaha sa downstream. Dahil wala nang kahoy sa taas, wala nang kahoy sa President Rojas. Wala nang kahoy sa may bandang Antipas, wala nang kahoy. Magpet, wala nang kahoy. Puro saging so, lang. Pwede ito magbalik kawayan. Because napakalaki ng market ng kawayan at saka yung kawayan kasi the moment tinanim mo, tuloy-tuloy na yan, hindi na matatanggal eh. So we're focusing on giant bamboo. And next week, i-explain ko sa inyo yung ating bamboo program, which I believe you will really love. So in the meantime, assignment mo muna. Mag-shout out ka muna. Sige. At palaman natin kung sino-sino yung mga sumusubaybay. Actually, ang dami, no? Gerald Hayag, Annalyn Kayanan, Payat Bilyo, Dudong Magbanwa,
Toto Di Guzman, Ronald Adtuon, Junmar Gonzales is also watching. Kap Arnold Sombiling, magpanatusukin na maying udto Team Pugi. Oy, Team Pugi, maying udto Mayor Pao and Vice Mayor Junjun. Israel Hasigan, still my VG and my governor. For Okay. 2025. Thank you, thank you. Thank you, Okay. Israel. Patingin ng ibang pang ano. Asa pa ni? Kana, Sige, kana. sige, sige. Okay, okay. Sa ako ning page sa Facebook, Ah, okay? Pasensya na yung nagpa-follow sa DXND na Facebook live, hindi namin mabasa eh. mabasa. Okay. So anyway, ito lang yung makita namin dito sa aking Facebook page, no? Si Gerald Santerva, Matalam, Russell Salape, Malasila, Jenna Balagalan, Verhil Toto Corbet, Tibawan, Kabulakan, Matalam. Matalam, Abner Ibarra, Malamote, Kabakan, Ronel Paraiso, Mlang, Mhm. Jazel, Roldan Gonzaga, Malasila Makilala, Mhm. Edgar Bayan Alulosan, New Consolacion, Lang. Alexander Makasayit. Ito si Alex Makasayit, dito sa Upper Batalan eh. Nagme-message sa akin to. Mga Makasayit to. Yeah, binang taga din Kidapawan. Kinapawan, Kinapawan. Upper Kinapawan. Okay. Si Dave Malones Delfin sa New Zealand ni. Ganatan na. Okay. Si Dodds Candido, Barangay Binay. Binay. Mapet. Oy, Dors, kamusta ka na? Kamusta si Kapitan Atong? Itudyo. Si Ira Lee Dapan, Saging Makilala. Mhm. Si Larry Andulana, Ramil Martinez Kabangal sa Pigawayan. Na mga Ay. inablo sa email ni. Ay, yeah. Si Navi Kabugwasan, Jesse De La Peña, RG Criolingo, Torrene, Mhm. si Deo Kitor sa Australia. Mhm. Butcher. Butcher. Amo na yung mga graduates ko sa butcher courses ang lang. No? Mhm. Congratulations. Si Marlene Peñalbo, Qatar. Grabe. Si Rodel Dizon Ardina, 27th Infantry Battalion. Philippine Army. Si LL sa Taguig. Si Myra de la Vega, Nonoy Necor. Si Michael si Michael Wangbo. Si Wangbo. Si Michael Sargillas. hindi Sangko. Sangko. Michael Sangko. President Roas. Si Jason Alagos, Taiwan. Okay. Annalisa Serrata and Barnabas Bonabes, Gwen Bonabes sa Taiwan. Si Jongjong Puras, mayingod to ninong go, money and Vice Governor more power. Okay. Salamat, Jong. All right. So last week nagpa-raffle tayo ng ating mga winners Mhm. ng isang pares ng Black Australian Orpington Mhm. and 10 units ng solar-powered transistor radio. Dr. Erwin Palmones, kamusta daw? Yeah. Kumusta? So, this week, ito na naman tayo. Dr. Joel Nelton Songkat. Si Maya Hernandez Homes. Kamusta si Pari Jun? Okay? So, amo na ang aton Ininsik na or inilonggo? made in China pero Ilonggo ang karayaan. Ang news. Isa lang niya, broadcast yung governor yan. Tingnan lang permi. Okay, so magpa-raffle tayo. Okay. Okay. Sige, Assignment mo yan, Vice Governor. Bebe, Okay. okay. Bunot ka sang napulo ka pangalan Okay. para sa tig-isang transistor radio. Salalay Sahid. Good morning, Sir Okay. Manny and Vice Gov Efren. Si Dato Usop. Okay, 10. Okay. 10. Mga 10 daliri. Isa. I-focus sa iyang kwan. Ang Okay. atong Duha. camera. Boxy Joy. 3. Abe, ako'y basa be. Ako'y basa be. Kung saan, para makita lang nga. Ginabunot 4. 5. 6. 7, 7. Walo. 8.
Siyam. Sampo. Sampo. Okay. Sampung mga daliri. No. Sampung radyo. Okay. Okay. Ano yung pinakauna? Alright. Sige. First winner. First winner. Manalo ng Isang transistor radio na nagkakahalaga ng 10,000. Ay, 10,000. grabe ng mga NC ko. Grabe mo kayo mo ba? Una ingon nila, God created the world. The rest was made in China. Okay. Okay, sige. Dahil lang. Pangalan. Basa. Basa. Aha. First winner. First winner. Solar Transistor Radio. Lailani Matugas, Singao, Kidapawan. Palakpakan. Watay Okay. palakpak kaya. Next winner. Next winner. Matugas, Singaw. Roel Mermal Ulog. Kabalantian, Arakan. Kan, Kabalantian. Okay. Alright. Tas layo na. Ah. Layo, Kabalantian. Okay. Next winner. Next winner. Leia Matas Alamada. Alamada, Leia Matas. Alamada. Okay. Okay. Sige. May mga address. Joy, Joy. Kuhaon mo niya ang mga numbers nila kay ipalala-move ta na lang ni. Kay ti, Lala-move. or pa, Lala-down ano tawag ni? Di ba may mga delivery? Hindi lang siya. Di ba may mga delivery? Oh, yung GNT. Pag Ano? ito nga ano sir. Pero tingnan. Okay. Di, may mga motor, di ba? Oh, kanang Baydantan lang. Kay ti, maluoy man ta nga i-claim nila ang radyo nga 450 pesos. Pamasahe sila 500. kaon pa. Kaon pa. No? So, ipahatudan lang ni. Sige. Okay. Mhm. Tapos na ni. Tapos na, di ba? Sino na? Okay. Next winner, pang-apat to, no? Pang-apat. Kung sa man yung pugad nose, dili man yung pangalan sa tao. Pero namo siya Facebook, may contact na ako. Okay. Pugad nose. Gadnos. Pugad no. Pugad nose. Taga-amas. Yamat. Ikaw na taga. Yamat ni taga-amas. ni Ngalan mo, alias ka Di- ba? Okay. O, si may ari di, pero kilala na to, migo na to. Disqualified ka, untoy, pabila. Hindi ka pwede. Alright. Fifth winner. Aha. John Magno Lapas. Diyan magpikit na Okay. siguro. Pikit, okay. Pikit na, mga lapas. Pikit. Okay. Okay. Pangilan na itong winner? Ilan na? Ilan na ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Number 6. Number 6. June Layosa. New Antiquem lang. Uy. Winner number 7. There. Okay. Winner number 7. Josie Manlangit. Singaw, Kidapawan. Okay. Alright, last 2. Ronald Navarra, Consolacion lang. Lang. Okay. Okay. And last winner, pwede ba? 9, 9? 9. Ika-10. Number 9 winner, Merlin Hardenera. Siguro ni may Harden siguro ni. Odoro Luman Arakan. And last winner, number 10. Ipang tanggal ang among kwan. Asa mo na? Sa Singaw? Sila. Aba na silan. Sige lang. Sige lang. Nelson Macasait del Pilar. President Pats Rojas. Nelson. Lakbit lang ha. Gipang tanggal ang among mga tarpaulin in private property sa Hindi pwede Bansilan. yun. Okay, number Sino 1, tanggal sila? Wala. hindi natin alam kung sino nagtanggal niyan. But there could only be one suspect. Aha. Bakit naman kailangan tanggalin yung aming tarpaulin? Nasa private property naman yan. Mhm. At saka wala namang gumagalaw sa inyong mga tarpaulin. Mhm. Lumaban tayo ng patas. Okay. Lumaban tayo ng patas. At Wala pa mang campaign period, sir. saka wala pang campaign Wala period. namang campaign period Okay. sa 20. Alright, sige lang, bailan na sila. May gaba lang yan po na sa Ginoo. Okay, grand winner natin. Isa ka pares ang Plymouth Bardrock. Kaya lagpas na tayo sa oras. Hoy, ang winner kat manok last week wala makuha. Ibalik ko sa farm mo kay mapatay to sa loob ng karton. Okay. Alright. Sitong winner Joyce last week. Taga-matalang. Taga Matalam. Alright. Sino na? Ari na ang aton For the week. for the week. Ang aton winners ang isa ka pares ang Plymouth Bardrock. Okay. Okay.
si Noli Fagaran sang Antipas. Uy. Okay? Oy, Noli, taga-Antipas. you could Noli. claim your prize ang May lapit number ka man na lang. siya. Lapit ka man lang. You could Ah. claim your prize next week, next Saturday, Sabado, Mhm. no? Okay. sa aton programa. So mga pinalangga kong mga taga North Cotabato, mga kaibigan natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mhm. Our program has come to an end once again. We are only around 30 minutes. Lumabas So na I'd tayo. like to say 3 goodbye minutes. for now. We'll be back on Saturday Okay. for the Saturday edition of our Paring Gob. Vice Governor Reverend Piñol. Ako po si Manny Piñol, ang inyong Paring Gob. Let's keep on praying for a better life for the people of North Cotabato, of the country, and peace in the world. Okay. May God Salamat. bless us all. Thank you.